blessing in disguise daw para sa mga posibleng makalaban ni Vice President Sara Duterte ang maaga niyang pag-anunsyo ng pagtakbo sa 2028 elections. Kung bakit, alamin sa Frontline Report ni JC Cosico. Ako si Sara Duterte. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Syukran. Ang anunsyong ito ni Vice President Sara Duterte noong Miyerkules, ikinagulat daw ni Manila 6th District Representative Bienvenido Abante Jr. Bakit naman daw kasi napakaaga nitong pumosisyon para sa 2028? Pero sabi ni Abante, baka blessing in disguise na rin daw yan para sa mga posible nitong makalaban. Nagulat ako that she declared to run for the presidency as early as this. This will expose the Vice President to a lot of questions she should be answering. Hirit naman ni dating Albay Representative Joey Salceda, hindi napapanahon ang maagang pagposisyon ni VP Sara sa gitna ng hinaharap na mga impeachment complaint. Dati nang ikinampanya ni Salceda si Duterte noong 2022 elections. It leaves a bad taste in the mouth, or it's an ill-advised to pronounce your candidacy in the midst of an impending complaint. Nahaharap sa 4 na impeachment complaints si VP Sara. Una nang sinabi ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na ang maagang anunsyo ni VP Sara ay panakot umano sa mga kongresistang susuporta sa impeachment. Hindi naman siguro matatakot ang karamihan ng mga congressman sa kanyang pag-declare. Hindi niya pwedeng sabihin na, well, I'm be running for president and because of this, magiging okay na yan. No? So this is not about 2028 actually. This is about 2026, about whether the Vice President remains fit to hold the second highest office of the land. Candidacy announcement do not erase accountability. May request din si Abante kay VP Sara. Kung talagang wala siyang itinatago, sabihin niyo na, sa impeachment court na ito, kung yan papasok sa impeachment court, maging transparent na siya. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po ang inyong kasangga sa paghahatid ng balita para sa may alam at may pakialam. Para sa tuloy-tuloy na makabuluhang balitaan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.